morning guys. Pasensya na kayo yung video kagabi ng unboxing nasira. Pangit yung kuha, madilim. So nag-decide ako ulitin ngayon. Kaya lang wala sa itong sa box. Ito yung ano niya eh. Ito yung lagayan niya eh. At saka na-set ko na. Ito kasi yung battery ng GoPro natin, spaghetti na. So ginawa ko ng paraan yan. Nilagay ko sa freezer. Tingnan ko kung mag-work talaga yung ganung paraan. So yung isa nito, ibahin natin yung sistema. Yung isa, isinet natin sa 1,500 PSI. Nasira lang yung video natin. Okay naman yung kaya na madilim. So itong regulator na ito, hindi ko matandaan dito kung alin yun kasi hindi ko na nalagyan ng markings. Bubuksan na lang natin at titingnan natin kung ano naman yung setting. Kung ano yung setting na naka-apply sa kanya. Tanggalin muna natin yan. Diyan natin ilagay yung tornilyo. Kaya medyo maluwag na yung tornilyo. Hindi ko kasi hinihigpitan kaagad. Unless gagamitin na sa airgun, yung hahanginan na. Hinihigpitan ko talaga. Yan, ayan. Buksan natin at sigurado dito yon, doon naiwan. So ito yung spring, binaliktad na natin. Kung makikita nyo yung spring, yun nasa ibabaw, yung stock nya nakaganon. So kailangan meron kang dito sa labas, kailangan yung pagpapasukan na ito or yung receiver o yung pleno mo is merong pin na ganon natutusok dyan pag pumasok para maglabas siya ng output. Ngayon, since walang ganon karamihan ng ginagawa natin PCP, yung pin nilagay na natin sa loob. Ayan, nasa loob na yung spring. Ngayon ang makikita mo sa labas, yan, maglalabas yan na yan ng hangin, continuous na yan. Pag kalagay mo ng hangin sa loob ng tank, diretso na yung lalabas dyan. So ang plenum na magpipigil. So tanggalin muna natin to, ilagay natin dito at titingnan natin kung ano setting nito at ipaliwanag. Ito ilagay natin sa kaliwa ulit yung high side. Ito po ay ang setting na ito is 1,200. Yan, 1,200. Inalis ko lang po itong dalawa. Ito yung original na ano niya, na setting niya. Yan, inalis ko yung dalawa na yan. Tapos binawasan ko yung isa, yung apat na, ayan, yung apat siya na disc na spring. Apat po yan, binawasan ko ng isa para maging 1,200. Kasi alam nyo naman, kagaya ng dati ko sinasabi, kapag magbababa kayo ng pressure, ng output, kailangan magbabawas kayo ng spring. Ngayon, kung magtataas naman kayo, magdadagdag kayo. Pero, ina-advise ko, palaging pababa. Kung kailangan nyo is 1,800, ang orderin nyo is yung 2,200 PSI yung output para magbabawas pa rin kayo. Isang disc pa rin yan. So yan, from high side, ito yung high side niya kasi ito yung papunta ng tank. Ito yan. Itong high side niya, kung dito mag-i-start yung bilang is 2362. 2362. Yan yung bilang. Hindi kayo sasablay dyan. From 1,800 talagang bababa siya. Maaring pag malaki ang plenum ninyo, doon nyo ma-experience yung mas mababa pa yung output. Maaring maging 1,000, maaring maging 1,100. Ayan, pababa. Habang lumalaki yung plenum nyo, bumababa yung output na. So, ibalik na natin. Ito yung 1,200 PSI na setting. Ito yung high side and low side. Itong malaking parte, yan yung nakaharap dito sa papuntang plenum. So yung setting niya, yung this setting niya is 2362. Yan, tandaan nyo po yan, 2362. Ilagay natin ito ulit.
mas madali na maglagay ng spring at pin kapag binaliktad na natin yan. Ayan. So, tandaan nyo yan, yung setting na yon. Ngayon, kung ang setting ninyo, mapansin nyo, malaki yung plenum nyo, bumaba, gusto nyo parang itaas, lagyan nyo ng maninipis. Yung manipis na flat lang. At ang naglalagay nun ay dun lang sa nakapwesto sa wall. Ibig sabihin, nasa pinakadulo. Siya yung lalapat doon sa pisngi. Ayan. Siya yung lalapat dito. Kung dito sa low side, siya yung lalapat dito. Dito sa pinakadulo siya. Flat kasi siya, kaya hindi siya dapat nasa gitna. So, flat siya, dito siya, or dito. Sa wall ng high side, dito siya, dyan siya i-engage doon sa wall ng high side. So, ayun, ang kalimitan, kasi yung manipis ay nagpapataas siya o nadadagdagan yung pressure niya ng 100 PSI. Bawat isa, depende doon sa kapal ng disc na flat na ilalagay ninyo. So, ito is 1,200, ulitin ko, 2362 from high side to low side, yung setting, yung ano niya, yung pagbilang natin. So, yan, itago na natin, 1,200 PSI. Lagyan na natin ng marking. Ito kasi kaya binibidyo ko na kagad. Mamaya nakakabit na to. Yan, 1,200 PSI ito. Itong isa, so ito yung 1,500 PSI ang setting nito. Pasensya na kayo at hindi ko nagustuhan yung video kagabi kasi nag-overheat yung battery ng ano natin, nung GoPro natin. Kaya inulit ko ngayon. So ito, tanggalin natin ulit yan. Itong isa nakalimutan natin ibalik. So ibabalik natin muna. Kahit gagamitin na rin natin yung mamaya. Tatanggalin din naman yan. So ito, ang 1,500 PSI. Papakita ko sa inyo. Tama-tama ito, madali nyo matandaan at may comparison siya. Dalawang regulator na sabay natin isinip. Yun lang po yung pangkaraniwang setting na ginagawa ko. Kasi pagdating ng 800 PSI, hindi po ako nagsisetting yan. Talagang asin, 800 PSI talaga ang ina-up. Kasi delikado yung mga airgun na nilalagyan ng ganyan. Kaya kailangan makinis na makinis siya. Tsaka ina-advise ko every 3 years or maybe 2 years, mura lang ng regulator. Palitan nila yung regulator para still nagpa-function siya. O mapansin nila, tumataas yung output na or bumababa, much better na palitan na nila. Kasi sa mga foot pump, yan ang ginagawa ko. Foot pump, yung ano naman, yung escopeta CO2, ano ina-apply ko dyan kalimitan is 1,000 and 1,200. Depende po yan. Kung kaya nung airgun yung 1,000, kung kaya nung ano niya, accurate pa rin siya sa 1,200. So, mas okay kasi mas malakas. Ngayon, kung hindi siya accurate doon, nagbababa ako. It's either 1,1, ganyan 1,000. Hanggang 1,000 lang kasi pag bumaba pa yan, medyo mahina na. Mababawasan na yung FPS niya. So, ito tayo. Ayan, binuksan ko na. Ganun na rin. Nakaset na rin siya. Yung spring na yung nasa ibabaw para diretso siyang pag nilagyan mo ng hangin dito, nagkalaman ng hangin ang tank, diretso na po yun papunta sa plenum. Plenum na ang bahalang magharang nung kanyang hangin. Unlike nung dito, ganun din naman eh. Kasi pag isinuksok mo siya, magdidire-diretso rin yung hangin. Ganun din, basta nakasuksok siya. Pag gagana lang to kapag papalitan mo, let's say, papalitan mo siya ng tangke, aatras siyang ganun. Yan, aatras siya. Pag atras niya, hanggang dito na lang, hindi na magbibigay ng output. Hanggang dito na lang yung hangin. So, pwede kang magpalit ng tank kasama yung regulator. Diba, may spare ka, ipapalit mo, lalagyan mo puno ng laman, papalit mo. Yan. Pag
Pag engage niya doon sa pantusok dito sa pin, saka siya maglalabas ng output. So balik tayo dito sa regulator. So yun na yung spring niya. Yan, kagaya nung ginagawa natin palagi, ang high side nasa kaliwa. Ito yung high side. Ito yung high side. Hanggang dito lang siya sa may o-ring na yan. Yan ang humaharang. Kasi pag lumusot yan dyan, pag nasira yung o-ring mo dyan, sisingaw yun lang yan sa gitna. Kung mapapansin nyo, dyan lang yan dadaan. Walang o-ring yan dyan. Kaya pag sumisingaw sa gitna, yung inyong regulator, isa dito sa mga o-ring na ito ang may damage. So, itong setting niya, dalawang So ito, dalawang group yung tinanggal ko. Itong 2, yan yung. Tapos itong 4, tinanggal ko rin to. Hindi siya yung babawasan natin. Yan, hindi siya. Ang babawasan natin is yung 6. So tinanggal ko na ganyan. So kung mapapansin nyo, 5 na lang to. Yan, 5 na lang. Yan, kasi binawasan ko na ng isa. Ito po yung setting na 1,500. Tapos yung gano'n, nasa dulo niya, 2 pa rin yan. Hindi na natin yung ginalaw. Katulad ng sinabi ko, yan palagi nakaharap sa wall kasi yung dulo. So, 5 na lang. Tapos, ilalagay mo itong 4. Yan. 4, magkatagupan siyang gano'n, ah. Yan. So, ayan. 4 siya. And then, ito yung 2. Nakaharap din siya sa ball ulit ng high side. Yan. So, 2, 4, 5, 2. From high side to low side, 2, 4, 2, tapos 4, 6, 2. At bali 5 na lang kasi binawasan natin ng isa. So, yun po yung setting na 1,500 PSI, 2452. Yan po yung standard. Ngayon, ibabalik na natin. Yan. So, kagaya ng sinabi ko, ito yung low side, itong malaking parte. Sa ibang mga araw, siguro, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano gumagana yung regulator para at least parang plunger po kasi yan. Plenum to plenum din. Ayan, so dito isasara na natin. Ayan, kasi gagamitin na natin mamaya, kaya pinilit kong magawa ng video ulit. Ngayon, kasi hindi ko nagustuhan yung video kahapon. Medyo madilim yung mukha ko dun kahapon. Para akong aswang. So ayan, sa mga Taiwan regulator, iba po yung kanyang mga disc. Makakapal at kulay itim. Kaya po, at saka may pagkakaiba yung kanyang makakapal ng disc. Mas makakapal yon at saka, kaya yung setting nun ay halos napaparehas doon sa 800 PSI na regulator na China. Ang regulator na China na 800 PSI puro itim din, tsaka makakapal din. Yun yung setting niya. Yun yung nakalagay na spring sa kanya. Kaya po, ina-advise ko kapag Taiwan regulator yung bibilhin niyo, ay pumili na kayo ng tamang output na gusto nyo. Kasi meron naman siyang output na doon sa pangangailangan nyo. Let's say 1,500, 1,200, may 800 PSI din, may 2.2, may 1.8. Kaya ang gawin nyo, wag na kayong magsiset doon. Kasi medyo delikado yung Taiwan regulator kasi sukat na sukat siya. Pati yung kanyang plunger ay sukat na sukat. Halos saktong-sakto. Kaya pag binawasan mo or dinagdagan mo, medyo risky. Kaya ina-advise ko kung anong output yung gusto nyo, is yun na kaagad yung output na orderin nyo.
Ang Taiwan regulator kasi is marami naman siyang variation yung output niya. Kaya po, yun ang advice ko para safe po tayong lahat. Mas magandang tingnan at mas maganda yung yung bang pagkakagawa, yung pagkakakinis ng Taiwan regulator. Pero yung laman sa loob, parehas lang naman, maliban lang doon sa plunger. Ang plunger kasi ng China regulator medyo mahaba. Talagang pwede kang mag-set. Pwede mo siyang bawasan. And then pag halimbawa napasobra yung bawas mo, pwede kang magdagdag. So, makakapaglaro ka doon sa output ng China regulator. Doon sa Taiwan, medyo advice ko, wag na natin yun galawin kasi iba talaga yung design ng spring nun. Since marami silang variation ng output, pumili na lang kayo ng output na gusto nyo. Later on, kung mapansin nyo na hindi naman match doon sa erga ninyo, sa plenum nyo, yung ganong output, pwede nyo po yan ibenta and then bumili po kayo ng bago na sa tingin nyo kung gusto nyo mas mababa o kung gusto nyo mas mataas. So, hanggang dito na lang. Sana'y na intindihan maigi yung isinare ko. Ayan po yung mga binawas ko doon. Ayan, binawas ko sa dalaw. Ito po ay yung mga flat na washer. Sasabi ko sa inyo, pag idinagdag nyo dyan, umaangat siya ng 100 PSI. Depende ngayon doon sa setting ng inyong mga concave disc o yung spring. Depende sa nun. Itatama nyo siya doon sa kabisado nyong set. Kung paano yung setting na kabisado ninyo, doon nyo siya itatama pag inalis nyo na to. Or gusto nyo pang ibalik to, kasi pag binago nyo yung setting ng kagaya nyan, 1,500 ito. Gusto nyo siyang gawing 1,600, dagdagan nyo na isa. Or gusto nyo 1,700, dagdagan nyo na isa. Pero yan, again, habang tumataas, habang lumalaki, yung plenum ninyo, nababawasan po yung output ng regulator. Ito ay para lang doon. Yung sinasabi ko, setting is para lang doon sa mga standard, yung size ng plenum. Let's say sa mga airgun, pag sa arms core mo nilagay, since 2 inches lang, or minsan nga below pa, ang inyong plenum, na matitira kasi bolt action yon, tapos niya is maigsi, ang output niya talagang papatak sa 1,500. Pero habang lumalaki yan, let's say Nimrod na mahaba, tapos mas mahaba yung plenum na ginawa nyo doon, although mas maliit yung butas noon, kung 4 to 5 inches naman yung kanyang plenum, bababa yan, magiging siguro mga 1,400, 1,450 hanggang 1,300. Yun po yung yan. Ngayon, pagdating doon sa punto na yun, gusto nyo magdagdag ng output, pwede kayong magdagdag ng 2 para maging 1,500 pa rin. 2 noong flat na washer. So, magiging 1,500 yan. So, gano'n na lang po yung adjustment na yun na lang po maibibigay kong tip sa inyo. So, dito na lang. At maraming salamat po ulit doon sa patuloy niyong pagtulong sa akin, pagsubaybay doon sa mga videos na